Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, disaster film na tinatawag na The Day After Tomorrow. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang kumukuha ng mga sample ng yelo sa isang plataporma sa Antarctica, napansin ni Jason na nagsisimulang magbitak ang lupa. Bigla na lamang gumuho ang yelo sa ilalim niya. Mabuti na lang at napansin ng kanyang mga nakatataas na nasa panganib siya kaya agad silang kumilos para iligtas siya. Hinela si Jason pabalik sa ibabaw. Isinugol ni Jack ang sarili niyang buhay nang tumalon siya sa kabilang bahagi ng malaking bitek sa yelo upang kunin ang mga sample na kanilang nakolekta. Habang pabalik sila, nadulas si Jack at muntik nang mahulog sa malalim na bangin ng yelo. Buti na lamang at agad siyang nahila pabalik ng kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang araw, nang makabalik sila sa United States, sinabi ni Jack na nakakita siya ng ebidensya sa kanilang ekspedisyon tungkol sa isang napakalaking pagbabago ng klima na nangyari mahigit 10,000 na taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang konsentrasyon ng greenhouse gases sa loob ng mga glacier ay nagpapakita na ang hindi makontrol na pag-init ng mundo ang nagdala sa planeta sa isang ice age na tumagal ng 2 siglo. Naniniwala ang climatologist na posibleng mangyari muli ang panibagong ice age sa hinaharap, ngunit hindi niya matiyak kung kailan ito eksaktong mangyayari. Ayon sa kanya, maaaring mangyari ang ganitong pangyayari sa loob ng 100 o kaya naman ay 1,000 na taon. Ngunit ang totoo, kung hindi kikilos ang sangkatauhan sa tamang oras, magiging hindi maiwasan ang pagyayelo ng planeta. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang makaranas ang ilang bansa ng matinding pagbabago sa temperatura. Sa Japan naman, binomba ng malalaking tipak ng yelo na nahuhulog mula sa langit ang mga tao. Sa araw na iyon, libu-libong tao ang nasugatan matapos tamaan ng mga bumabagsak na tipak ng yelo, at marami rin ang nawalan ng tahanan dahil sa malalakas na bagyo. Nang hapon ding iyon matapos ang trabaho, dinala ni Jack ang kanyang anak sa airport dahil kailangan nitong pumunta sa New York upang sumali sa isang academic competition. Pagkasakay pa lamang ni Sam sa eroplano, agad itong nag-take off at nakaranas ng matinding turbulence. Habang nasa biyahe, may mga bagahe mula sa overhead compartment na nahulog sa mga pasahero kaya nagkaroon ng matinding takot at kaguluhan sa loob ng eroplano. Gayunpaman, ligtas pa rin silang nakarating sa kanilang huling destinasyon. Sa New York, habang naipit sa trapiko kasama ang dalawa niyang kaibigan, napatingala si Sam sa langit at nakita niya ang isang malaking kawan ng mga ibon na lumilipad palabas ng lungsod. Samantala, sa zoo, napansin ng mga empleyado na tila balisa rin ang mga hayop. At pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Jack ng tawag mula kay Professor Terry, na nagsabing may dahilan siya upang maniwala na nagsisimula na ang Ice Age. Kamakailan lamang ay naitala ng kanyang kagamitan ang 14-degree na pagbaba sa temperatura ng karagatan. At nang gabing iyon, isang napakalakas na tornado ang nagsimulang mabuo sa labas ng lungsod sa labas ng Los Angeles. Nang gabing iyon, isang grupo ng mga mamamahayag ang sumakay sa isang helicopter upang makuha ang mga larawan ng pinsalang dulot ng mga bagyo. Mula roon, naitala nila ang pagkawasak ng Hollywood sign. Dahil maraming tornado ang kumakalat sa buong lungsod, sa loob lamang ng ilang oras ay tuluyang nagkaroon ng kaguluhan sa Los Angeles, at nagsimulang tumakas ang mga tao palabas ng syudad. Dahil wasak na ang airport, ang tanging paraan para makalabas ay sa pamamagitan ng kalsada. Ngunit dahil sa matinding lakas ng hangin, maraming sasakyan ang nagkapatong-patong matapos tanggayin at ihagis sa ibabaw ng isa't isa. Habang nasa mga lansangan ang isang mamamahayag upang kumuha ng mga video ng bagyo, bigla siyang tinamaan ng isang metal na plato. Kasabay nito, napakaraming residente ang namatay habang nagtatago sa loob ng kanilang mga bahay. Kinabukasan, nagtipon ang mga opisyal ng pamahalaan at mga siyentipiko sa isang pagpupulong upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa mga natural na kalamidad na sumisira sa buong planeta, at doon nagsalita si Jack. Ipinaliwanag ng climatologist na ang mga kakaibang pagbabago sa klima na kanyang hinulaan ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ito ay dahil napakaraming sariwang tubig ang bumuhos sa karagatan bunga ng napakabilis na pagkatunaw ng mga glacier. Upang patunayan na tama ang kanyang teorya at makakuha ng matibay na ebidensya para makumbinsi ang pamahalaan ng United States na magsimulang gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang populasyon, bumuo si Jack ng isang grupo ng mga siyentipiko na tutulong sa kanya na tapusin ang kanyang pananaliksik. Matapos nilang makumplito ang kanilang mga kalkulasyon, napagtanto ng mga mananaliksik na sa loob lamang ng 6 hanggang 8 weeks, ang buong planeta ay tuluyang magyayelo.
Gayunpaman, nang ipresente ni Jack ang resulta ng kanyang simulation model, hindi ito pinansin dahil ayaw ng Vice President na magdulot ng kaguluhan. Kumbinsido siya na babalik din sa normal ang klima sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng madaling araw, isang air team ang ipinadala upang pag-aralan ang mga ulap na nabubuo sa ibabaw ng karagatan. Habang papalapit sila sa malaking masa ng yelo, nagsimulang magyelo ang hydraulic fluid ng kanilang sasakyan. Biglang tumigil sa pag-ikot ang propeller ng isa sa mga helicopter at bumagsak ito sa lupa. Hindi nagtagal, nakita ng iba pang team na ang mga cable at panel ng kanilang mga helicopter ay nababalutan na rin ng yelo, at sila rin ay nakaranas ng matinding aksidente. Matapos ang pagbagsak, ang mga nakaligtas ay sinubukang lumabas mula sa aircraft, ngunit tuluyang nagyelo habang buhay pa sila. Pagkalipas ng ilang oras, nang kumalat ang balita, tumawag si Terry kay Jack at sinabi na may hawak siyang confidential na impormasyon. Ipinaliwanag niya na 2 oras na ang nakalipas nang bumagsak ang 3 helicopter sa Scotland dahil nagyelo ang fuel sa mga tubo habang sila ay lumilipad sa temperatura na -65°C. Nang tingnan ni Jack ang mga satellite photo na kuha noong oras ng aksidente, napansin niya na may nabubuong parang hurricane sa Scotland. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya na ito ay isang ice vortex. Samantala sa New York, nakituloy sina Sam at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng kaibigan ni Laura dahil kinailangan nilang ipagpaliban ang kanilang pagbabalik sa Washington dahil sa malalakas na ulan. Sa loob ng 3 days, ang lungsod na hindi natutulog ay patuloy na hinahagupit ng matitinding bagyo, kaya nasuspend ang mga biyahe ng tren at eroplano. Nang mabara ang mga drainage at magsimulang bumaha ang mga kalsada, naghanap ng masisilungan ang mga tao sa iba't ibang establishmento. Doon napagtanto ni Sam na kailangan na nilang umalis sa lungsod sa lalong madaling panahon. Habang sinusubukan ng mga awtoridad na pigilan ang matinding takot ng mga tao, lalo pang lumalakas ang alon sa dagat at isang napakalaking agos ng tubig ang mabilis na kumikilos papunta sa New York. Nang mapagtanto ng mga tao kung ano ang paparating, agad silang nagtangkang tumakas. Ngunit libu-libong tao ang naabutan ng malalakas na alon sa daan at tinangay sa mga kalsada. Hindi alam ang panganib na kanyang kinakaharap. Nagpasya si Laura na bumalik upang tulungan ang isang ina at ang kanyang anak na babae na natrap sa loob ng isang taxi. Agad naman siyang sinundan ni Sam. Nang mapagtanto ni Sam na nasa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan, hinela niya ito palabas ng sasakyan at sabay silang tumakbo papunta sa library, na binabaha na rin ng tubig. Gamit ang isang computer program, nagawa ni Jack na muling buuin ang thermal cycle at natuklasan niya na ang pag-ikot ng bagyo ay humihigop ng napakalamig na hangin mula sa itaas na bahagi ng troposphere. Bukod dito, natukoy din ng kanyang team ang 2 pang cell bukod sa nabuo sa Scotland. Ang isa ay nasa hilagang Canada at ang isa naman ay nabuo sa ibabaw ng Siberia. Tinatayang sa mga susunod na linggo ay kakalat ang bagyo sa buong planeta. At kapag tuluyan itong dumaan, ang buong mundo ay haharap sa isang panibagong ice age. Nang malaman ni Jack na binahan na ang New York, agad niyang kinontak ang kanyang dating asawa. Magkasama nilang sinubukang alamin kung nasaan ang kanilang anak. Samantala, naghanap si Sam ng payphone upang matawagan ang kanyang mga magulang dahil wala ng signal ng cellphone sa lungsod. Sa wakas, nagawa rin niyang makontak ang mga ito. Nang marinig ni Lucy ang boses ng kanyang anak, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Pinayuhan naman ni Jack ang kanyang anak na huwag umalis sa anumang sitwasyon dahil may paparating na napakalakas na snowstorm sa lungsod. Matapos payuhan ang kanyang anak na manatili sa loob ng library at gawin ang lahat para manatiling mainit ang katawan, nangako si Jack na pupuntahan niya ito sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, napansin ng binata na patuloy na tumataas ang tubig, at biglang naputol ang tawag dahil sa pagbaha. Sa sobrang pag-aalala, nagsimulang sumigaw si Laura sa pangalan ng kanyang kaibigan. Nakahinga lamang siya nang malaman niyang hindi ito nalunod. Matapos tulungan ang binata na makakuha ng tuyong damit upang makapagpalit, sinubukan ng dalaga na painitin ang kanyang katawan. Pagkatapos nito ay sumama sila sa iba pang mga nakaligtas. Nang hapon ding iyon, habang sinusubukan ng mga tao na mag-isip ng paraan kung paano makalalabas sa library, biglang nagsimulang tumahol ng malakas at walang tigil si Buddha, ang aso na alaga ng isa sa mga nakaligtas. Pinagalitan siya ng lahat dahil sa ingay, hanggang sa mapagtanto nilang ipinapahiwatig pala ng aso ang pagdating ng isang barkong militar. Sa parehong sandali, si Jack ay nasa isang live press conference kasama si President Blake.
Doon ay ipinahayag niya na magkakaroon ng pandaigdigang pagbabago sa klima. Ayon sa kanya, ang napakalakas na superstorm ay tatagal ng 7 hanggang 10 days, at kapag natapos ito, matatakpan ng yelo ang buong Northern Hemisphere. Dahil dito, ang yelo at nyebe ay magre-reflect ng sikat ng araw pabalik sa atmosfera, kaya muling magiging stable ang klima, ngunit bababa ang temperatura hanggang sa halos kapareho ng nangyari noong huling Ice Age. Dahil dito, iminungkahi ni Jack na simulan na agad ang paglilikas ng mga tao patungong timog bago pa matapos ang bagyo, dahil mas magiging bahagyang mainit ang temperatura sa Texas at Florida. Matapos ang pulong at matapos niyang gawin ang lahat upang tulungan ang pamahalaan ng kanyang bansa, naghanda si Jack na magsimula sa isang rescue mission dahil kailangan niyang tuparin ang pangako na ginawa niya sa kanyang anak. Dahil nag-aalala sa kapalaran ng kanyang mga mamamayan, nagpa siya ang Pangulo na sundin ang payo ni Jack at inutusan ang kanyang mga tagapayo na maglabas ng evacuation alert. Sa araw ding iyon, habang inilalakad ni Luth ang kanyang aso, napansin niya ang isang grupo ng mga taong naglalakad sa gitna ng makapal na nyebe. Agad siyang tumakbo pabalik upang ibalita ito sa kanyang mga kasama. Habang nakatanaw sa bintana, napansin ng isang traffic guard at ng iba pang mga nakaligtas na ang mga taong iyon ay nagtatangkang umalis sa lungsod bago pa mahuli ang lahat. Dahil dito, nagpa siya rin silang sumama sa kanila. Ngunit bago tuluyang makaalis ang mga tao sa gusali, nagsalita si Sam dahil naalala niya ang babala ng kanyang ama tungkol sa paparating na bagyo. Sa pagsisikap na mailigtas ang kanilang mga buhay, nag-anunsyo ang binata at sinabi na kapag umalis sila roon, lahat sila ay magyayelo sa lamig. Bagamat may ilan siyang nakumbinsi matapos niyang sabihin na ang kanyang ama ay isang climatologist na nagtatrabaho para sa pamahalaan, karamihan ay hindi pa rin naniwala sa kanya. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita ni Sam ang 12-dosenang tao na kusang pumipirma sa isang desisyon na kalaunan ay magdudulot ng kanilang kamatayan. Ang mga taong nagpa siyang manatili ay nagsimulang maghanap ng paraan upang manatiling mainit ang kanilang katawan. Nagsimula silang pumili ng mga libro na maaaring gawing panggatong sa furry place. Pagkatapos ay pumunta sila sa staff room upang kunin ang pagkain na nasa mga vending machine, ngunit napagtanto nila na hindi sila mabubuhay ng matagal kung puro merienda lamang ang kanilang kakainin. Kahit alam ni Sam na ang buong Europa ay natabunan na ng makapal na nyebe at na malapit ng maranasan ng United States ang parehong sitwasyon, nananatili pa rin siyang matatag sa paniniwala na darating ang kanyang ama upang iligtas siya. Kaya patuloy siyang naghahanap ng mga paraan kung paano sila makaliligtas hanggang sa mangyari iyon. Nang makita nila Frank at Jason na aalis ang kanilang pinuno upang sumabak sa isang mapanganib na rescue mission, nagpa silang samahan siya upang matiyak na makakarating ng ligtas si Jack sa New York. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe at nasa North Philadelphia na, nakaranas ang tatlo ng isang maliit na aksidente at naipit ang kanilang sasakyan sa makapal na nyebe. Dahil dito, wala na silang ibang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng naglalakad, tulad ng mga nakaligtas na umalis sa library upang subukang makarating sa timog. Habang nasa daan, napagtanto ng mga taong nagpa siyang umalis na nagkamali sila ng desisyon nang makita nilang isa-isang nawawala ang kanilang mga kasama at nagyayelo sa lamig. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, naramdaman ng tatlong lalaki na nagsisimulang magbitak ang lupa sa ilalim nila. Biglang gumuho ang sahig, at sa sandaling iyon ay dumulas ang kanilang sled papasok sa isang subway station habang si Frank ay nahila kasabay nito. Dahil magkakatali sila ng lubad, nahila rin sina Jack at Jason pababa. Ngunit nagawa nilang kumapit bago pa sila tuluyang mahulog sa tiyak na kamatayan. Matapos putulin ang lubad na nakakabit sa sled, hiniling ni Frank sa kanyang mga kaibigan na hilahin siya pataas. Ngunit nang magsimulang magbitak ang salaming kisame sa itaas nila, napagtanto niya na nahaharap siya sa isang napakahirap na desisyon. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan, pinutol ng lalaki ang sarili niyang lubid at tinanggap ang kanyang malagim na kapalaran. Pagsapit ng dapit hapon, nagpa siya sina Jack at Jason na magtayo ng tent upang makapagpahinga. Ngunit alam nilang hindi na magiging pareho ang kanilang paglalakbay mula sa sandaling iyon. Nang gabing iyon, habang inaayos ng kanyang mga kasama ang mga libro kung alin ang maaaring gamitin bilang panggatong sa apoy at alin ang hindi, naghanap si Sam ng pagkakataon na makausap ng mag-isa si Laura dahil may mahalaga siyang bagay na nais sabihin. Nang matuklasan ng dalaga na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya ang kanyang kaibigan mula pagkabata, nagsimula niyang makita ang binata sa ibang paraan. Hindi nagtagal, naghalikan sila sa unang pagkakataon.
Habang unti-unting natatakpan ng makapal na nyebe ang kanilang bansa, libo-libong Amerikano ang nagsimulang tumawid papuntang Mexico upang maghanap ng masisilungan. Nangako ang Pangulo na patatawarin ang buong utang ng bansa kung papayag ang Mexico na tanggapin ang mga Amerikano sa kanilang mga refugee camp. Matapos makalipat sa timog ang karamihan sa mga tao, sumakay si President Blake sa isang helicopter upang lisanin ang bansa. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, naipit sa matinding bagyo ang kanyang entourage. Nang dumating ang balita na wala na si Blake at ang kanyang mga kasama, naparalisa sa takot si Vice President Raymond nang mapagtanto niyang siya na ang kailangang magpasya para sa kinabukasan ng kanilang mga mamamayan. Kinabukasan, napansin ni Sam na hindi maayos ang kalagayan ni Laura dahil hindi siya nagising sa kanyang karaniwang oras. Dahil sa takot, humingi siya ng tulong sa librarian upang malaman kung ano ang nangyari sa dalaga, at doon nila natuklasan na mayroon itong mataas na lagnat. Habang hinahanap nila kung may sugat ang dalaga, nakita ni Brian ang isang malaking sugat sa kanyang binti. Nangyari ito noong bumalik si Laura sa taxi upang tulungan ang ina at anak na natrap sa loob nito. Nang makita ni Judith ang kalagayan ng sugat, napagtanto niyang seryoso ang sitwasyon at sinabi niyang may matinding impeksyon si Laura sa buong katawan. Upang mabuhay, kailangan niya agad ng malaking dose ng penicillin o broad-spectrum antibiotics. Kung hindi, maaari siyang ma-shock at hindi na makaligtas. Pagkarinig nito, tumanggi si Sam na manatiling walang ginagawa habang nakikipaglaban sa buhay ang kanyang kaibigan. Kaya nagpasya siyang gumawa ng kagamitan upang makarating sa barko. Sa sandaling iyon, nagpasya rin sina Brian at JD na samahan siya. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ng tatlong magkakaibigan na makarating sa barko. Ngunit hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng mga lobo na nakatakas mula sa City Zoo at gutom na gutom. Nang mapansin ni Sam na nakalock ang pinto ng infirmary, kumapit siya sa labas ng barko at binasag ang bintana upang makapasok. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto para sa kanyang mga kaibigan, at mabilis nilang nahanap ang gamot na kailangan upang mailigtas si Laura. Bago sila umalis, nagpasya silang dumaan sa cafeteria upang maghanap ng pagkain. Doon nila natagpuan ang isang aparador na puno ng mga delat ang pagkain. Ngunit bago pa nila makuha ang lahat ng pagkain upang dalhin pabalik sa library, biglang lumitaw ang mga lobo at inatake si JD. Nang makita nilang kinakaladkad ang kanilang kaibigan, agad na kumilos sina Sam at Brian at nagawa nilang iligtas siya mula sa pag-atake. Ngunit sa proseso, natrap silang tatlo sa loob ng cafeteria habang winawasak ng mga lobo ang lahat ng madaanan ng mga ito. Alam ni Sam na hindi sila makakatagal doon dahil sa matinding lamig. Kaya nakaisip siya ng plano upang ilabas ang mga lobo sa gusali, at inutusan niya si Brian na i-lock ang pinto upang hindi na makapasok muli ang mga ito. Matapos makaakit ng atensyon ng mga predator, tumakbo si Sam palabas at muntik nang mahuli, ngunit nagawa niyang isakatuparan ang kanyang plano. Pagkatapos, bumalik ang binata upang tulungan si Brian na hilahin si JD pabalik sa library gamit ang isang pool bilang pantulong sa pag-urong sa kanya. Samantala, sa survivors camp, nakatanggap si Janet ng mga satellite images mula sa space station at humingi ng tulong kay Tom para suriin ang mga ito. Ipinapakita ng mga larawan na ang vortex na nabuo sa atmosfera ay may diameter na 24 kilometers at patuloy na lumalaki. Ang dalawang cell na nabuo sa ibabaw ng Europe at Asia ay mas malalaki pa at maaabot ang New York sa loob ng isang oras. Sa araw na iyon, nakita ni Jack ang isa sa kanyang mga kaalyado na humihina dahil sa matinding lamig at kinailangang itigil muna ang kanyang paglalakad upang subukang buhayin siya. Nang mapagtanto niyang pagod na si Jason at hindi na kayang maglakad, ginamit ni Jack ang sled upang hilahin siya sa ibabaw ng yelo. Ngunit naantala ang kanilang paglalakbay nang makita niya ang isang bagyo na papalapit. Habang lumalala ang vortex, lalo pang bumaba ang temperatura at naghanap si Jack ng ligtas na lugar kung saan sila magtatago kasama si Jason. Nang makita ang paparating na yelo, dali-dali siyang nagliyab ng apoy at nagawang makakuha ng kaunting oras upang makapagpahinga bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa parehong oras, bumabalik si Sam sa library kasama ang kanyang mga kaibigan at nakita ang mga gusali sa paligid na nagyelo agad. Nang masaksihan ang nakakatakot na tanawin, napagtanto ng dalawang kaibigan na kailangan nilang magmadali upang maiwasang nagyelo habang buhay at pinagsama ang kanilang lakas upang hilahin si JD papunta sa main hall bago sila maabotan ng yelo. Close the door! What's happening? Pagkatapos makatulog ng ilang oras,
Nagising si Jason at dali-daling nagmadali si Jack upang ipagpatuloy ang kanyang rescue mission. Sa daan, nakasalubong nila ang 12-dosenang nagyelong katawan ng mga taong umalis sa New York Public Library ilang araw na ang nakalipas. Pagkalipas ng ilang oras, nagpa siya ang dalawang lalaki na magtayo muli ng kampo dahil sa sobrang pagod. Nang makapasok sa tent, hindi maiwasan ni Jason na isipin ang mga bangkay na nakita nila sa daan at sinabi na maliit na ang tsansa na buhay pa si Sam. Kahit alam niyang totoo ito, nagpa siya si Jack na kumapit sa kahit kaunting pag-asa upang magpatuloy at tuparin ang pangako na ginawa niya sa kanyang anak. Pagkatapos ng ilang araw ng paglipad sa ibabaw ng North America, sa wakas nagpa siya ang bagyo na magpahinga at nagsimulang humina. Nakita ng mga siyentipiko sa space station ang Earth at nagsimulang tumaas ang temperatura ng planeta. Nang mapagtanto niyang huminto na ang bagyo, nagpa siya si Jack na lumabas ng tent at nasalayan ang Statue of Liberty na natabunan ng yelo sa harap niya. Pagkatapos masilayan ang sunrise na matagal nang hindi nakita, nagpatuloy ang lalaki sa kanyang paglalakad papunta sa Municipal Library at natuklasan na natabunan na ito ng makapal na nyebe. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi nawala ng pag-asa si Jack at nagsimulang maghanap ng bitek upang makapasok sa gusali. Matapos niyang libutin ang lahat ng mga silid at walang makita, napansin ng lalaki ang isang dilaw na ilaw na nagmumula sa ilalim ng isa sa mga pinto. Nagpa siya siyang buksan ito at doon niya natagpuan ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa paligid ng furry place. Nagsimulang hanapin ni Jack ang kanyang anak at nakaramdam siya ng ginhawa nang makita niyang buhay pa ito. Nang makita siya ni Sam, agad itong tumayo at tumakbo upang yakapin ang kanyang ama, labis ang ginhawa nang malaman niyang natagpuan na siya. Kinabukasan, nagpadala si Jack ng radio transmission sa kasalukuyang pangulo. Kaya naman, nagpadala si Raymond ng isang aircraft upang iligtas ang lahat ng mga nakaligtas. Pagka-subside ng masamang panahon, naglabas ang Pangulo ng pampublikong pahayag, na inamin ang kahinaan ng tao sa harap ng mapaminsalang puwersa ng kalikasan. Sa loob ng maraming taon, kumilos ang mga tao sa paniniwala na maaari nilang patuloy na gamitin ang likas na yaman ng planeta nang walang anumang kahihinatnan. Ngunit napagtanto nilang mali ang kanilang akala. Kaya mula ngayon, kailangang baguhin ng sangkatauhan ang kanilang paraan ng pagkonsumo at maging mulat sa pangangailangan na pangalagaan ang planeta bago tuluyang maubos ang lahat ng species. Nang makita ni Lucy, si President Raymond na iniaanunsyo ang rescue operation para sa isang grupo ng mga tao sa New York, ngumiti siya ng may ginhawa, sapagkat nakumpirma na buhay sina Jack at Sam, sa kanilang paglalakbay papunta sa refugee camp. Nakita ni na Laura at ng kanyang mga kasama ang napakaraming nakaligtas na inililigtas mula sa mga rooftops at natuwa silang malaman na marami ring tao ang nakayanan ng bagyo. Kaya, ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan ang iyong komento sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rhea Diseo, Miller Liwag, Zia Alexa, Arnel Cruz, Ron Alan Panizales, Ezekiel Romero, Ino Suke from Lipata Surigao, Carlos Neris, Denise Ambos from Baliwag Bulacan, Jesny Vergara from PUB Corpus Masbate City, at John G. Joseph Lee from Calamba, Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.